Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral na pagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila, kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad. Saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kaninuman tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita't narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawawala na ng options ang Sanhedrin, ang pinakapataas na pulungan ng mga Hudyo. Hindi nila maipagkakaila ang pangyayari. May himalang nangyari. Nandiyan ang taong ipinanganak na pilay na nakatayo at naglalakad sa harap nila. Nandiyan ang maraming tao na naniniwala na ito'y himala. At yan ay paliwanag na ipinahayag ng mga apostol, Pedro at Juan. Ginawa ito ni Jesus na pinapatay ng mga Hudyo. Pero buhay ngayon, sabi ng mga alagad. Kumikilo siya. Sa kanyang kapangyarihan, nangyari ang himala. Hindi naman nila mabibintangan ang mga apostol na nagmamanipulate ng katotohanan. Talagang mga alagad sila ni Jesus. O kaya nagmamanipulate sa mga tao. Hindi naman sila nakapag-aral at simple lang na mga tao. Pero ang tapang na sila ngayong magsalita at manindigan pa. Sigurado may kapangyarihan na kumikilos dito na mas malakas kaysa alam nila. Ginamit nila ang teknik ng pananakot. Madalas yan ay ginagamit ng mga may kapangyarihan sa mga maliliit na tao. Pinagbawalan nila na sila'y magsalita. Pero hindi natatakot ang mga apostol. Hindi daw sila maaaring manahimik sa mga bagay na klaro sa kanila at naranasan nila. Talagang pinatay si Jesus. Talagang muling nabuhay siya. Talagang sa pangalan niya gumaling ang taong ito. Hindi sila maaaring sumunod sa utos ng tao na iba sa utos ng Diyos na naipahayag nila. Talaga na uubusan na ng option ang mga leaders ng mga Hudyo. Naubusan sila ng option kasi ayaw nilang kunin ang option na bukas sa kanila, pero ayaw nilang tanggapin
ang ayaw nilang harapin. Kailangan silang maghanap ng ibang dahilan. Tanggapin na lang nila ng himalang ito na ginawa ni Jesus, na pinatay nila. Aminin na lang nila na mali sila sa pagpatay kay Jesus. Aminin na mali sila at magsisi, papatawarin naman sila. Mas madali ang option na ito. Pero dahil sa kayabangan nila, hindi nila ito ginawa. Patuloy lang kinakalaban si Jesus kahit na napakarami ng ebidensya na totoong siya ay makapangyarihan at galing sa Diyos. Madalas ang pagsisisi ang magliligtas sa atin sa maraming gulo at problema. Pero hindi ito tinatanggap ng mga taong mayayabang. Kaya nga, nabanggit ni Jesus na kung hindi tayo magpakumbaba tulad ng isang bata, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Bigyan mo kami, O Diyos, ng kababaang loob na tanggapin ang kadakilaan mo at ang kahinaan at pagkakamali namin. Nalulugod ka sa mga may pusong tulad ng isang bata. Bigyan mo kami ng kababaang loob. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.